Mapagpalang araw sa iyo, Ate Che. Simula pa lang noong bata pa ako, puno na ng takot at kwento ang paligid tungkol sa Baryo Mariwaya. Sabi nila, doon nakatira ang mga taong hindi pangkaraniwan, mga inaakalang aswang, at tuwing kabilugan ng buwan, may nawawalang dalaga na sinasabing ginagawa nilang alay. Hindi ko inakala na isang araw, kami mismo ang makakaranas at makakakita ng katotohanan sa likod ng mga sabi-sabing ito. 8 kaming magkakaibigan noon, pare-parehong mahilig sa paglalakbay at pagtuklas sa mga liblib na lugar sa kabundukan. Kasama ko palagi si Myla, ang aking kasintahan. Siya ang pinakamatapang sa aming lahat, at madalas pa nga siya ang naghihikayat sa amin na puntahan ang mga lugar na sinasabing may mga misteryo. Ilang beses na kaming nakarinig ng mga kwento tungkol sa Mariwaya. Sinasabing doon galing ang mga balita sa radyo at telebisyon tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sa bawat ulat, may nababanggit na dalagang bigla na lang nawawala at hindi na muling nakikita. Ang sabi ng mga matatanda, ginagawa daw itong alay ng mga taga roon para lalo pang lumakas ang kanilang kapangyarihan. Pero dahil mga kabataan pa kami at puno ng pagdududa, akala namin ay mga kwentong pangtakot lang iyon, mga alamat na lumaganap lang dahil sa kawalan ng alam ng mga tao. Isang hapon, habang tinatahak namin ang gubat para umakyat sa mas mataas na bahagi ng bundok, unti-unting lumabo ang aming landas. Ang mga markang ginagamit namin noon ay tila tinakpan na ng mga damo at baging. Ilang oras kaming naglakad, hanggang sa mapansin namin na palubog na ang araw, at unti-unti nang sumisilip sa pagitan ng mga puno, ang maliwanag at buong kabilugan ng buwan. Doon naming napagtanto na naligaw kami. At sa di kalayuan, sa isang patag na bahagi ng bundok, may nakita kaming mga bubungan ng bahay na gawa sa kawayan at nipa. Alam naming agad kung saan kami napadpad. Nasa hangganan na kami ng Baryo Mariwaya. Dahan-dahan kaming lumapit, nagbabalak magtanong ng daan at humingi ng kaunting tubig. Sa unang tingin, walang kakaiba sa paligid. Mga simpleng bahay, mga bakuran na may mga pananim, at mga taong naglalakad-lakad na parang karaniwang mga magsasaka lamang. Walang nakakatakot na anyo, walang lumilipad, walang nagpapalit ng hugis, gaya ng inilalarawan sa mga kwento. Pero habang palapit kami, may napansin kaming kakaibang katahimikan. Walang mga patang naglalaro, walang nagtatawanan, at lahat ng tingin na sumasalubong sa amin ay matalim at tahimik. Parang inaalam nila kung sino kami at bakit kami naroon. Ramdam ko ang bigat ng hangin at unti-unting namumutla si Myla habang mahigpit na nakakapit sa braso ko. Edward, parang mali ito. Bulong niya ng mahina. Hindi sila mukhang masaya na may dumating na bisita. Bago pa kami makabalikwas ng lakad, biglang may lumabas na maraming lalaki mula sa likod ng mga bahay. May hawak na mga matutulis na itak at kawayan. Mabilis kaming napaligiran, walang pilitan, walang sigawan. Sadyang napakarami nila at mas malakas ang kanilang katawan, kaya wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Dinala kami nila sa pinakagitna ng baryo, sa isang malawak na bakuran na nagniningning sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Doon kami ikinulong sa isang sulok, nakatali ang aming mga kamay sa likod gamit ang matitibay na hibla ng puno. Si Myla naman ay hiwalay sa amin. Inilapit palalo sa gitna at mas mahigpit na nakagapos sa isang matandang puno na nakatayo sa harap ng lahat. Hayaan niya silang manood, rinig kong sabi ng isang matanda. Bahagi rin sila ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Nagsimula na ang lahat ng lalong umakyat ang buwan sa kalangitan. Naglabasan sila ng mga malalaking kaldero at mga dahon ng saging na puno ng sariwang karne. Amoy na amoy namin ang dugo, mabigat at nakakasuka sa ilong. Nagsimula silang sumayaw paikot sa apoy, mga galaw na mabagal, mabigat, at tila sumusunod sa isang sinaunang ritmo. May mga sumisigaw, may mga humuhuni ng mga salitang hindi namin naiintindihan, at may mga nagkakanyaw ng malakas.
Mga tunog na parang hindi galing sa tao. Nakakabasa ng takot sa ating mga buto. Kumakain sila ng matakaw, parang ilang araw na nagugutom, habang patuloy ang kanilang pagsasayaw at pagdiriwang. Ito ang kanilang kapistahan. Ang sabi nila, tuwing kabilugan ng buwan ay lumalakas ang kanilang puwersa, at kailangan nila ng alay upang mapanatili ito. Habang abala sila sa kanilang seremonya, napansin ko ang isang batang babae na lumapit ng palihim sa pwesto namin. Halos 15 taong gulang lamang siya, nakasuot ng simpleng damit at malungkot ang mga mata. Siya ay kilala namin na ampon ng mga pinuno ng baryo at laging nakasunod lamang sa mga utos. Nang walang nakatingin, yumuko siya at ibinulong sa amin ang mga salitang nagpatayo ng balahibo ko. Umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Ang kasama niyong babae na nakatali dyan, siya ang napili para ialay ngayong gabi. At ako rin ay inilaan nila para sa susunod na kabilugan ng buwan. Ako rin ay magiging alay kapag dumating na naman ang ganitong gabi. Nanginginig kami sa narinig. Doon namin lubusang naintindihan ang lahat. Ang mga nawawalang dalaga noon, ang mga balita sa radyo at TV, ang sabi-sabi tungkol sa Mariwaya. Lahat iyon ay totoo. Ngunit hindi dahil sa mahika o pagpapalit anyo. Sila ay mga tao lamang, ngunit nakakulong sa mga sinauna at marahas na paniniwala. Ang lakas na kanilang ipinagmamalaki ay galing sa takot at sa buhay na inaalay nila sa bawat kabilugan ng buwan. Ang batang iyon ay lumaki na sa ganitong buhay, alam niya ang kanyang kapalaran, at nais niyang iligtas kami upang hindi kami makaranas ng ganoong kapalaran gaya ng nakatakda sa kanya. Paglalong uminit ang pagdiriwang at lalong sila naging mainay, dito kayo tatakas, dugtong niya. Ang tali niyo ay mahina sa gilid na ito. Sinagasan ko na ng kaunti. At siya, si Myla, kailangan niyo siyang iligtas bago pa sila lumapit para dalhin siya sa dambana. Mabilis siyang umalis bago pa may makapansin. Nagsimula na kaming kumalaw, pilit na kinakalas ang aming mga tali habang nakatingin pa rin sa kanila. Nang lalong uminay ang kanilang pagsasayaw at pagkakakanyawan, lalo silang naging abala at walang namamansin sa paligid. Nagtagumpay kaming makawala. Agad akong gumapang palapit kay Myla, dahan-dahan at tahimik, habang ang mga kasama ko naman ay nakahanda ng tumakbo. Nang makarating ako sa kanya, nakita kong umiiyak na siya, takot na takot, pero nanatiling matapang. Gamit ang maliit na bato na aking nakuha, pilit kong kiniskis ang tali sa anyang mga kamay, hanggang sa maputol ito. Edward, salamat, bulong niya, habang niyayakap ako ng mahigpit. Huwag kang maingay, sagot ko. Kailangan nating umalis ngayon din. Hindi na kami naghintay pa. Habang nakatuon ang lahat ng kanilang pansin sa gitna ng kanilang pagdiriwang, tahimik kaming umatras, dahan-dahang lumayo, at nang makalayo ng sapat, ay sabay-sabay kaming tumakbo, papasok sa masukal na gubat. Rinig na rinig namin ang kanilang mga sigaw, at pagkanyaw, nang mapansin nilang wala na kami. At naramdaman namin ang mga yapak nilang humahabol. Pero hindi kami lumingon. Tumatakbo lang kami, tinatahak ang mga daang puno ng damo, bato, at matitinik na halaman. Gabay lamang ng liwanag ng kabilugan ng buwan, at ng takot na nagtutulak sa amin na makalayo. Halos 2 oras kaming tumakbo at naglakad sa gitna ng dilim, hanggang sa wakas ay makita namin ang pamilyar na daang patungo sa bayan. Pagkarating namin sa ligtas na lugar, lahat kami ay nanginginig, puno ng galos at dumi, at halos hindi makapagsalita dahil sa hirap at takot. Agad kaming dumalo sa mga kinauukulan upang ibalita ang lahat ng aming nakita at naranasan. Ang kapistahan, ang kanilang mga kaugalian, at ang batang babae na tiyak na magiging biktima rin sa susunod na pagkakataon. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami ni Myla sa tabi ng ilaw, nakatingin kami sa maliwanag na buwan sa langit. Doon ko lubos na naunawaan ang isang bagay. Hindi kailangan ng mahika, pagpapalitan nyo o kakaibang kapangyarihan para maging nakakatakot ang isang tao o lugar. Ang tunay na katatakutan
ay nakatago sa mga paniniwalang matagal nang nakatanim sa isipan. At sa mga taong handang manakit o pumatay dahil lamang sa kung ano ang kanilang pinaniniwala ang tama. Ang mga tinatawag nilang aswang sa Barrio Mariwaya ay mga tao lamang. Mga taong nakahiwalay sa mundo at nakakulong pa rin sa mga kaugaliang marahas. Ang kanilang kapistahan tuwing kabilugan ng buwan ay hindi pagdiriwang ng lakas, kundi isang patunay kung gaano kalaki at nakakatakot ang kapangyarihan ng maling paniniwala. At hanggang ngayon, tuwing nakikita ko ang buong buwan na nakabitin sa langit, bumabalik sa alaala ko ang gabing iyon. Ang kanilang pagsasayaw, ang kanilang mga huni at sigaw, ang batang ampon na nagligtas sa amin, at ang takot na akala namin ay hindi na naming malalampasan.